Magandang araw po sa inyo, Sir Van, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po akong Ivan. Nagtatrabaho na po ako ngayon dito sa Iloilo. Nasa high school na ako nang malaman kong mayroon pala akong third eye. Kung hindi pa sinabi ng pinsan ko na hindi naman nila nakikita yung mga nakikita ko, ay hindi ko malalamang multo na pala ang mga yon. Tama po yung sinasabi nilang hindi lahat ng nakikita natin o nakakasalamuha ay totoong tao. Isa sa pinaka nakakatakot na karanasan ko ay yung minsang magpunta kami ng pamilya ko sa isang beach resort. Aware na ako noon na bukas na ang third eye ko, kaya nakakaramdam na ako ng grabing kilabot sa tuwing nakakakita ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Isang private beach po ang pinuntahan namin. Abandonado na nga ito kung tutuusin dahil nasa ibang bansa na ang may-ari nito. Tuluyan na itong napabayaan dahil na rin sa hindi na maasikaso ng katiwalang pinagbilinan nila. Kaibigan ni Papa ang may-ari nun, kaya pinayagan kaming doon magdiwang ng kaarawan niya. That time po ay kami-kami lang ang nandoon. Buong pamilya namin at ilang mga kamag-anak at kaibigan. So kilala ko po silang lahat. Madalas kong kasama noon ang pinsan kong si Alvin, na kaedaran ko rin. Dahil sa tagal na hindi na gaanong naaasikaso ang resort, ay medyo naluma na ang mga cottages nito. Yung vacation house nila ay malinis naman, pero medyo luma na rin. Doon kami pinatuloy ng kaibigan ni Papa. Malaki kasi ito at marami ding silid. Hindi ko na po babanggitin ang saktong lugar. Somewhere between Aklan and Antique po. Unang karanasan ko po ay nang pumasok kami sa silid na gagamitin namin. Magkasama kami noon ng pinsan ko sa isang silid, pati na rin ng iba ko pang pinsang lalaki na mas bata sa amin. Kami ang naunang pumasok noon, pero ang pinagtataka ko ay mayroon ng tao sa loob at pumasok ito sa banyo. Inisip ko noon na baka yung katiwala lang nila at nililinisan lang ang banyo. Pero nang silipin ko sa loob ay wala namang tao. Natanong ko pa nga ang pinsan ko noon kung nakita din ba niya yung nakita ko at namura lang ako nito. Wag daw akong nananakot at sa unang araw pa lang namin. Kaya binaliwala ko na lang yon dahil baka mabadtrip si Alvin. Baka din kasi katulad ng channel nyo na malikmata lang ako. Sunod na pangyayari po noon ay nang magkasiyahan na kami sa tabing dagat. Yung tipong kukunan ko na sana sila noon ng litrato, pero may nakisaling iba. Talagang napahinto pa ako noon at sinundan ito ng tingin. Pero sumingit lang ito at bigla ding nawala. Tinanong ako ni na mama noon kung napano daw ako. Sinagot ko sila na parang may gustong makibanding sa amin. Saglit silang natahimik. Sinabi ko na lang na nagbibiro lang ako. Pero namumutla na ako noon. Kasi ba naman, nung tinuto ko na ulit yung camera, ay nandun na ito sa likuran ng pamangkin kong babae. Minadali ko na noon ang pagkuha ng litrato at tiningnan muna bago pinakita sa kanila. Pinagbubura ko yung may blurred na mukha. Siya kasi yon. At malas daw yon, sabi ng matatanda. Sunod na nagpakita sa akin ng babaeng multo ay nung mag-isa lang ako sa silid namin. Nalobat kasi ang cellphone ko noon at kailangan ko mag-charge. Nakayuko ako noon habang busy sa pagbubutingting ng cellphone ko nang makarinig ako ng mga yabag. Napasilip pa ako noon sa labas pero walang tao. Pero nang pagbalik ko sa higaan ay biglang may naglakad papasok ng banyo. Parang gustong kumawala ng puso ko noon sa sobrang kaba. Medyo madilim pa naman noon dahil hindi ko na binuksan ang ilaw. I-charge ko lang sana ang cellphone ko at lalabas din. Pero hindi na ako noon nakakilos. Nagulat na lang ako nang biglang magsalita si Alvin sa likuran ko. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Agad ko siya nung niyaya na umalis. Mabilis kong hinugot yung di pagaanong na-charge kong CP. Takang-taka siya noon kung bakit nagmamadali akong lumabas ng vacation house. Hindi ko muna yun kinuwento sa kanya kasi tiyak hindi na yun matutulog dun sa silid namin. Kinagabihan noon, ang malalang engkwentro ko sa multo. Inagahan ko na nga nun matulog
para hindi ako ang huling gising pa sa amin. 5 kaming magpipinsang lalaki sa iisang silid at napagitnaan namin ni Alvin ang 3 mas nakakabata sa amin. Maingay pa sila nung nagkukwentuhan habang ako ay naiidlip na. Pero hindi ko akalain na kung kailan tulog na sila, saka naman ako magigising. Bigla akong nakaramdam ng pagkaihi. Pupungas-pungas pa ako nung bumangon. Saglit kong nakalimutan na may nagmumulto sa silid namin o baka nga sa buong resort. Nakaihi naman ako ng maayos nun, pero doon na ako natigilan nang makita akong nakatayo na ang babae sa paanan ng mga pinsan ko. Sa banyo lang nakailaw nun, pero kitang-kita ko ang anyo ng babae. Nakatalikod dito sa akin, pero hindi ako makakilos nun sa hamban ng pintuan. Takot na takot ako makalikha ng ingay na pwedeng ikalingon nito sa akin. Sa sobrang takot ko nun, kahit kakaihi ko lang ay napaihi pa rin ako sa suot kong boxer. Pumikit ako nun at mahinang tinawag si Alvin, pero walang lumabas na boses. Inulit ko pa ang pagtawag sa kanya nun at diniinan ko pa ang pagkakapikit, pero parang ako lang din ang nakakarinig sa boses ko. Nang bigla akong napadilat nun sa hilakbot dahil may sumagi sa braso ko. Kumaripas talaga ako nun ng takbo palabas ng silid, papunta sa silid ni na Papa. Nagulat pa ako nang marinig ko ang pagtawag sa akin ng pinsan ko. Si Albert pala yon, kapatid ni Alvin. Sinabihan pa ako nitong ba't daw ako natutulog nang nakatayo sa may pintuan ng CR. Kaya niya ako sinagi para magising daw ako. Hindi na ako bumalik dun sa silid at nakitulog na lang kina Mama. Pero may nararamdaman pa rin ako kahit sa silid nila. Kaya nagpasya na nun sina Papa na umuwi na din kami kinabukasan. Kitang-kita kasi nila yung takot ko nang pumasok sa silid nila. Nagulat sila pareho nun ni Mama. Nakwento daw ni Papa sa kaibigan nito ang nakita ko. Ang sabi lang nito ay baka dahil matagal nang abandonado ang lugar, kaya pinaninirahan na ng mga ligaw na kaluluwa. Pero pakiramdam ko ay may nangyari talaga sa babaeng multo na yon. Doon mismo sa silid na inuukupan namin. Doon kasi ito lumalagi. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Van. Sana po ay mabasa ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo, Boss Malikmata. Isa po ako sa mga silent listener nyo. Madalas po ay pinapakinggan ko ang mga upload nyo bago ako matulog. Last year ko pa pong binalak na magpadala ng karanasan ko, pero ngayon lang talaga nagkaroon ng oras para makapagsulat. Medyo magulo po ang pagkakakwento ko. Sana ay mapagtiyagaan nyo at kayo na pong bahalang mag-ayos. Maraming salamat. Tawagin nyo na lang po akong Jim. 28 na po ang edad ko at katulad po ng mga napapakinggan ko sa channel nyo, may karanasan din po akong katatakutan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Player po ako ng basketball sa purok namin. Nasa unang taon pa lang ako noon sa kolehiyo. Bakasyon noon at magpipiesta din sa baryo namin. Kaya naman may paliga sa barangay. Madalas gamitin nun sa mga programa ang basketball court sa barangay. Kaya minsan dumadayo pa kami ng ibang court. Pero madalas din ay pinagtsatsagaan na namin yung lumang court na malapit sa sementeryo. Abandonado na ito at ginawa na lang parkingan sa tuwing undas. Nilinisan namin yon at inayos ang ring. Doon na kami madalas mag-ensayo. Pinalagyan na rin ito ng kapitan namin ng ilaw para kahit gabihin kami ay makakapaglaro pa rin kami. Kaya madalas kaming gabihin noon. Pero may isang gabi na inabot na talaga kami ng hating gabi dahil sa lakas ng ulan. Wala namang may sasakyan sa amin noon at puros motor lang ang dala namin. Maputik na ang daan at binabahan na rin, kaya nanatili kami doon sa court. Buti na lang talaga at hindi pa tumutulo ang bubong nito kahit medyo kinakalawang na. Ang nakakakilabot lang doon ay open ang buong court. Wala itong dingding o tabing, kaya kitang-kita mula doon ang mga puntod at malawak na talahiban. Kung tutuusin ay medyo nakakatakot din mamalagi doon nung una.
Nung hindi pa nalilinis ang paligid dahil ang tataas na ng talahib, posibleng tirhan na rin ng mga ahas ang lugar. Pero nang gabing yon ay hindi ahas ang sanhi ng takot naming magkakaibigan, kundi ang isang nilalang na nagpaikot-ikot sa kinaroroonan namin. Kahit sobrang lakas ng ulan ay nangingibabaw ang huni nito. Humahawi ang talahibang nadadaanan nito. Ang mas nakakatakot noon ay biglang nawalan ng kuryente dahil sa malakas na kulog at kidlat. Maya-maya noon ay may narinig na kaming pagaspas na malaking ibon. Paikot-ikot ito sa kinaroroonan namin. Nang gumuhit ang kidlat ay ganun na lang ang takot namin nang makita ang isang napakalaking ibon. Nakabuka ang mga pakpak nito at nakaharap sa amin sa may di kalayuan. Di agad kami nun nakakilos dahil sobrang dilim sa buong paligid. Nakiramdam lang kami nun kung lalapit ito sa amin. Naririnig namin ang paghuni nito. Malakas yun na lalong nagpakilabot sa amin. Gusto na naming kumaripas nun ng takbo pero baka lalo lang kaming mapahamak. Nagulat pa kami nang bigla itong umangil at pinagaspas nito ang mga pakpak. Ang akala namin ay susugurin kami nito pero bigla na lang itong lumipad palayo. Nakahinga kami ng maluwag. Ilang sandali pa nun ay umilaw na at tumila na rin ang ulan. Nakauwi din kaming ligtas. Pero pakiramdam namin habang nagmumotor kami noon ay may nakasunod sa amin. May pumapagaspas pa ring mga pakpak kaya medyo binilisan na namin ang patakbo. Nawala lang yun nang malapit na kami sa barangay hall. Dumaan muna kami doon para isaoli ang hiniram naming ekstrang bola. Kinamusta pa kami ng isang tanod dahil inabutan kami ng brownout at alam nitong wala kaming dalang ilaw. May mga dala naman kaming cellphone pero di pa ganun kaliwanag ang flashlight. Kanya-kanya kaming kwento tungkol sa nakita namin. Sabi ng isang tanod ay totoo nga daw ang naririnig nitong kwento na may nakatira na daw doon sa abandonadong basketball court. Iilan lang daw ang nakakakita sa matandang lalaking naglalagi dito dahil panay alis naman daw nito sa araw. Paminsan-minsan ay nag-eensayo pa rin kami doon pagkatapos ng nangyari. Di na rin naman naulit yon dahil inaagahan na namin ang uwi. Hindi man namin malinaw na nakita kung anong klaseng nilalang yon. Nakakatakot palang makaranas na harap-harapan itong makita. Hindi yun normal na ibon. Sobrang laki kasi. Sabi nila baka daw manananggal. Buti na lang talaga at di kami nito ginalaw. Nag-aalangan din siguro dahil marami kami. Hanggang dito na lang, boss. Sana maibahagi mo to sa iyong channel. Maraming salamat ulit. Hello po Kuya Ban. Ako po si Lay, short for Layla. Gusto ko po sanang ibahagi itong kwento ko tungkol doon sa dati naming tinitirhan. May katabi kasi kami doong bakasyonan ng mayamang mag-anak pero nang mamatay ang mag-asawa at nag-migrate na ang mga anak nito sa ibang bansa ay naabandonado na ang bahay. May nagpupunta pa naman noong tagalinis pero nung kinalaunan ay nakita na lang naming may nakapaskil ng for sale sa harapan ng gate nito. Mahigit 1 taon pang lumipas noon nang tuluyan ng maibenta ang bahay. Kaya nakaranas pa kami noon ng nakakakilabot na pangyayari. Noong una ay parang normal lang naman na walang tao sa bahay na yon. Kasi sa tuwing may okasyon o pagdiriwang lang naman sila nagtitipon-tipon doon. Pero nang umabot na halos ng 6 na buwan na tuloy-tuloy ng tahimik ang buong bahay, ay nakakaramdam na kami ng kakaibang kilabot. Yung tinatawag nilang nakakabinging katahimikan. Parang ganun po ang pakiramdam namin, lalo na pag sumapit ang gabi. Hindi lang kami ang nakakaramdam noon, kundi halos lahat ng kapitbahay kinikilabutan kapag napapadaan dito. Sobrang dilim kasi na parang haunted house na paggabi. Isang karanasan namin noon na nagpakilabot sa aming mag-anak ay nang minsang magising kami sa ingay ng pagtugtog. Ang akala namin noon ay may dumating sa kabilang bahay dahil doon nagmumula ang ingay. Pero nang silipin ito ni Papa ay nakapatay naman lahat ng ilaw. Sumunod pa noon
ay may mga yabag na pabalik-balik na pumapanhik sa hagdan. Doon kami nairita at kinilabutan din. Parang sinita ito ni Papa. Biglang tumahimik. Kaya matutulog na sana ulit kami noon. Pero ganun na lang ang takot namin nang marinig na may nabasag na salamin. Tapos ay napansin naming nagbubukasin din ang ilaw sa isang silid na nakaharap sa bahay namin. Nagsara na kami noon ng mga pinto at bintana. Doon na rin kami natulog sa silid ng mga magulang namin. Pero mukhang hindi nga kami gaanong nakatulog dahil sa mga kalampagan. Akala namin noon ay kami lang ang nakakarinig. Pero halos lahat pala ng kapitbahay na malapit sa bahay na yon. Kinabukasan ay naging usap-usapan ng pagmumulto sa malaking bahay. Paano ba naman ay nalaman naming wala ngang tao sa loob. Sabi naman nun ng iba ay baka kapre daw. Mahilig daw kasi magdabog o manira ng gamit ang kapre. Ayon yun sa mga narinig namin. Sabi naman ng iba ay baka nagagalit ang mag-asawa sa pagbenta ng mga anak nito ng bahay bakasyonan nila. Dito kasi namalagi ang mag-asawa ng medyo matagal nang umalis sa puder nila ang mga anak at nang magkasakit ang asawang babae. May pumuntang kamag-anak doon at muling pinablesingan ng bahay bago binalik ang for sale na placard sa labas. Ilang buwan lang ay nabili ito. Pero bago pa yun mapablesingan ay ilang gabi din kaming hindi pinatulog ng mga ingay na galing dito. May isang beses noon na nakarinig si mama ng may humihikbi. Tapos pabagsak na sumasara ang pinto. Kala nga namin ay pinagtitripan lang kami. Pero wala naman sigurong mangangahas na pumasok doon. Sobrang dilim kasi doon. Doon lang talaga namin nalaman na baka multo yon. Dahil na rin sa nabasag na picture frame ng mag-asawang lumisan na. Nang mabili na ang bahay, ay medyo tumahimik na. May tumao na kasi doon. Pero nagkukwento din ang nakabili na minsan daw pag matutulog na sila, ay nakakarinig sila ng mga yabag paakyat ng hagdan. At bumubukas daw minsan ng kusa ang gripo nila sa CR. Madami pa silang kwento tungkol sa bahay na yon. Lumipat na din kasi kami. Kaya hindi ko na alam kung haunted pa rin yun hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Ban. Maraming salamat in advance. Magandang araw po, Sir Ban. At sa lahat ng tagapakinig ng channel nyo. Ako po si Leia, isang OFW. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo itong kwento ko. Naalala ko kasi nang minsang magbakasyon ako at makapasyal sa dati naming campus. Andun pa rin yung tinatawag naming haunted classroom. Pero ngayon ay mukhang inayos na ito at ginagamit na ulit. Nang nasa elementarya pa lang ako, ay nasunog ang classroom na to. Kaya hindi na namin inabutang gamitin. May ilang estudyante pa noon ang napaso at namatay din dahil hindi agad ito naagapan. Ang masama ay ang bilis ng pagliyab ng apoy dahil halos puro kahoy at papel ang laman ng classroom. Natupok ang bubong nito at lahat ng kagamitan kaya hindi na muling nagamit. Nang mag-high school na kami ay naging tambayan ito ng mga nagkakating classes o di kaya ay kapag break time. 3 classroom po pala ang nasunog pero itong nasa unahan ang napuruhan. Abandonado na ang mga ito pero ginawang stock room ang 2 silid-aralan na di gaanong natupok. May dingding pa naman po ito at sahig pero wala nang bubong. Tanghaling tapat po noon at nagbabaon na kami ng mga kaibigan ko para di na kami mamasahe pa uwi ng bahay. Tipid din kapag may baong tanghalian. Doon kami kumain noon kasi wala nang bakante sa kantin. Kami lang 3 ang nandon kaya medyo tahimik. Mahangin naman at may silong din dahil nasasakop ito ng mga sanga ng puno ng balete. Pagkatapos kumain noon ay nakaupo kaming sumandal sa dingding. Sapin ko lang noon sa pagupo ay yung dala-dala kong panyo. Di naman gaanong mainit. Mahangin nga kaya napaidlip talaga ako noon. Nang makarinig ako ng parang may tumatawag sa akin. Para pa akong naalimpungatan noon at bigla-biglang tumayo. Tulog naman ang 2 kasama ko. Hinanap ko yung tumatawag sa akin.
Pero wala namang katao-tao noon. Uupo na sana ulit ako noon nang may biglang sumitsit naman. Nagpalinga-linga pa ako dahil baka may nantitrip sa aking kaklase namin. Pero wala naman akong nakita. Inis ako nung pumikit nang biglang parang may bumulong sa akin. Dinig na dinig ko yon. Gising daw. Agad akong napamulat nun at nilingon ng dalawang kaibigan ko. Pero nakapikit pa rin sila. Napatingala ako sa puno ng balete. Inisip ko pa noon na baka kapre yun, pero wala naman. Pero may napansin akong biglang tumakbo papunta sa likod ng classroom. Puro talahiban doon. Kaya naimposiblihan akong tao nga yung nakita ko. Sa tuwing nasa silid na ako noon, ay parang may tumatawag palagi sa pangalan ko. Napapalingon ako sa may bintana. Doon kasi nanggagaling ang tinig. Isang babaeng nakauniforme ng katulad ko ang nandun. Nakatingin lang ito sa akin at maya-maya nun ay kumaway ito. Doon na parang saglit akong nawala sa wisyo. Nakailang tawag na pala ang guro ko sa akin ay di ko ito naririnig. Sumunod na mga araw noon ay parang nasasabik akong bumalik sa classroom na yun para lang tumambay. Ang sabi ng mga kaibigan ko ay nakatitig lang daw ako sa may puno ng balete at parang wala na sa sarili. Nagulat na lang daw sila nang bigla na lang daw akong nagkikikisay. Aminado akong may karanasan na ako ng sapi. Bata pa lang ako. Pero di ko inaasahan na muli kong mararanasan yun nang mag-high school na ako. Nakakapagod. Wala akong matandaan. Tanging pananakit lang ng katawan ang nararamdaman ko. Oras na lisanin na nito ang katawan ko. Madalas na po ako nung lagnatin at palagi na ay nawawala ako sa sarili tuwing tanghaling tapat. Minsan daw ay naglalakad akong blanco papunta ng classroom na yon. Hihinto daw ako sa may puno ng balete at nawawala ng malay. Pinatingin ako nun sa isang manggagamot pero hindi niya malinaw na makita kung ano ang talagang nangyayari sa akin at kung ano ang gumagambala. Binigyan lang ako nito ng pangontra. Pero pabalik-balik pa din ako doon sa classroom at paulit-ulit din akong nawawalan ng malay. Magigising na lang daw ako noon, nakakaiba na ang kinikilos. Pinatawagan pa ako noon ng pari at dinasalan pero wala ding nangyari. At ang masama noon ay hindi lang pala ako ang nakakaranas ng ganon, kundi iilan ding estudyante na tumatambay sa lumang classroom. Kaya pinablesingan nila ang nasunog na classroom. Nilipat naman ako ng paaralan noon at unti-unti ay naging maayos naman ang kalagayan ko. Doon nila nalaman na baka nga may nagmumulto doon dahil sa biglaang pagkamatay ng iilan ding estudyante. O di naman ay mga ligaw na kaluluwa na nananahan na sa abandonadong classroom na yon. Dagdagan pa ng malaking puno ng balete na sinasabi nilang pinaninirahan din ng White Lady. Naging taong simbahan na ako pagkatapos ng mga nangyari. Hanggang ngayon ay di ko kinakaligtaang magsimba. So far so good. Maayos naman po ang kalagayan ko. Hindi na ako muling nakakaranas ng sapi. Maraming salamat po. At sana mailahad nyo rin itong karanasan ko sa channel ninyo.